Good morning guys! For today, mayroon tayong bagong kit dito na galing sa LX Hub. So ito yung bagong kit natin, aluminum na chassis with mecanum wheels. Ang gagawin natin for today, i-assemble lang natin itong parts niya and then yung wiring ay sa susunod na video. So 2-part video ito, na ang unang video is assembly ng mga parts kung paano i-mount dito, and then yung second part is yung wiring at saka yung code. Okay, so meron tayo ditong aluminum chassis, 4 na wheels, meron tayo ditong mga screws, meron tayong mga DC motors, 4 na DC motors, meron tayong module holder dito, at yung mga components na sa ating electronic. So ito yung battery slot, Bluetooth module, Uno board at saka sensor shield. Ito kasama din sa kit natin. And then dalawang motor driver na L298N. Okay. So firstly, ang ating gagawin is to mount the motors. So ang kakailanganin natin sa kada motor, meron tayong 2 na bolts na 30mm. Yan, yung mahaba. Yan, kita ba? Yan. At saka yung nuts na kasama niya. Okay, simulan natin dito sa ating isang motor. So ito, ang kasama sa kit, hindi pa siya nakasoldered. Since na-encourage namin ang magbubuo ng kit na mag-solder din sila. Kasi ang soldering is part of prototyping. So sa halip na i-provide namin na nakahinang na, ang ginagawa namin is yung hindi pa nakahinang yung mga modules para matuto din yung ating mga audience kung paano ba mag-solder. Okay? So i-mount lang natin ito dito. Baliktad natin. Kita nyo itong may notch. Ito yung tatama dapat ito. Yan. Okay. So lagyan natin ang 2 bolts. And then yung nut niya. So higpitan lang natin to gamit ang isang flat screw or Phillips. And then gagawin natin to sa tatlong naiiwan pang DC motor. Okay. Yan.
Okay, na-mount na natin yung 4 na motors. So ganito na itsura niya. So nasa paloob yung mga wires ng ating 4 na motors. And then ang sunod natin gagawin is pwede na nating i-mount yung ating mga wheels. So kung makikita nyo dito, may nuts yan. Yan. Isasakto lang natin to dun sa DC motor para mag-snap siya ng maayos. Okay. Yan. So gawin natin to sa iba pang motors. So mecanum wheels natin, meron yung mga direction. So ito papasok pagitna dapat yung kanyang direction ng mga rubber wheels na to. Kung mapapansin nyo, kapag trinay natin yung iba, kapag ito nilagay natin dito, hindi siya papasok dun sa center ng ating chassis. So ang gagawin natin, pipiliin natin yung wheels na papasok yung wheels niya pa-center ng ating chassis. So ganyan yung itsura niya. Kabit natin to. Yan. Pa-center siya at pa-center din ito. And then sa kabila ganun din. Ito, dito. So dito natin ilalagay. Ayaw tumama. Okay, tama na ba siya? Papasok sa gitna. Ito, gitna din. Ito. Saka ito. Okay, yun ang setup ng ating mga wheels. So next thing na ating gagawin is yung lagayan ng ating mga modules. So dito sa kit na galing sa Electroshop, meron na tayong holder ng mga modules para madali tayong makakapag-mount. Okay? So yan na lang natin itong dalawang butas na ito, yung nasa gitna yan. Dito natin yan itatama. Yan. Okay. Lagyan natin ng bolts. And then lagyan natin ng nuts yung likod. And then meron pa siya isang butas dito, ito nasa gitna. Lalagyan din natin to ng bolts and nuts.
Okay. So next natin gagawin is i-mount natin itong battery holder. So ito, meron na kasama siyang lagay ng switch. And then ito, hininang pa rin natin to. Dinisconnect natin yung red line para meron tayong switch pag ino-on natin itong ating Mecanum wheels 4-wheel drive. Okay. So meron siyang butas dito. Yan. So actually isa lang yan. Nalalagyan natin ng screws. Okay. Okay. Once na makabit natin ang ating battery holder, ang sunod natin gagawin is ikakabit natin yung mga modules. Itong kit na to, ni-utilize nito yung paggamit ng ating Bluetooth module. So, pwede siyang kontrolin via ating mga cellphone ng kanyang direction. Okay. So, yung Bluetooth module natin, dito natin siya isusuot. Ayan. Ang ginawa natin dito, puro snap siya. Para madali nating ma-assemble itong ating prototype. And then, yung ating Arduino Uno and then yung sensor shield. Ikabit na natin ito, magkapatong. Pwede nating i-screw siya dito. Yan. Pwede din hindi, pero siya ay halos fit na dito. Ipupush nyo lang yan. Okay? So, hindi na yan babaksak. Next one natin is itong dalawang motor drivers. So, yung motor drivers natin, dito yan nakalagay dalawa. Yan. So, snap lang din ito. Gagawin nyo lang. Singit nyo dito. And then, ibuka nyo lang ito ng konti. And then, naka-snap na siya. Hindi na yan matatanggal. And then, itong kabila. Ganun din. Okay. Okay guys, ito na yung ating position ng mga components dito sa ating Mecanum wheels na aluminum car kit. Sa susunod nating video ay pakikita natin ang diagram and connection kung paano ito i-connect, and then yung code natin na gagamitin para dito sa ating car kit na ito. So ito, bago lang ito. Ma-enjoy nyo itong pagganahin kapag nabuo na ito. Okay guys? So ang gawin natin dito, since tataas din naman itong mga ano natin, isingit na natin dito. Yung mga wires natin.
Pero actually, kahit saan nyo naman isingit to kasi nasa sa inyo naman kung saan nyo padadaanin yung wire. Kaya maraming butas dito, you can choose from them para mas organize ang inyong wirings. Okay, dito pala. Okay. So itong mga wires na ito, ko-connect kasi ito sa motor driver natin. Ayan. So sa susunod nating tutorial, kakabit natin lahat ito, pati itong ating power supply. Si-switch lang tayo para mag-on yung ating car kit. Okay guys, kung type nyo itong kit na to, pwede nyo itong check sa ating website or Shopee, TikTok or Lazada. And then pwede rin kayo mag-inquire sa aming FB page on more about this kit. Okay, aluminum ito. Kapag ito yung nagbaksakin dito nababasag, so talagang mas matibay ito kaysa dun sa ating mga acrylic na kits. Okay guys, thank you sa inyo sa panonood ng video ito, and I hope you like the video, and please like and subscribe para ma-notify din kayo pag may bago tayong mga tutorials, and good luck sa inyong mga prototypes. Thank you and bye bye.